Pero bakit ngayon NBI? Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi hindi na nila magamit ang pulis. Hindi na nila magamit ang pulis sa mga kadimonyohan nila. Why? Kasi si Nartatis, matinong tao man yan. Hindi naman yan katulad ni Torre na putang inang yan, puros burak yung utak. Yung utak ni Torre, puro kalyo. Gunggong na tao. O, kumbaga, ano lang yan eh. Nung pinanganak niya, akala tae. O, tao pala. O, ganyang kaulol yan. O, kaya hindi nila kayang gawin yan sa PNP. At itong DILG, kahit papaano, itong DILG, malambot. Medyo sumuso. Malambot din naman kasi yung leader. Kaya, ng DILG, kaya gusto nang palitan Trillanes. Oy, John Vic Rimulya, delikado ka. Tinatrabaho ka ni Trillanes. Pag tinatrabaho ka ni Trillanes, nako po, pag nawala ka dyan sa posisyon, nagano ka pa naman, nag-resign ka pa naman bilang gobernador. Tapos gagawin ka lang parang si Torin, gagawin ka lang basahan at mukhang aso. Sa bagay si Torin, mukha siyang aso, ikaw pogi ka naman. ICC, part ba ng Pilipinas ang ICC? Probinsya ba ng Pilipinas yan? Di ba? Hindi naman. ICC, lagi naman natin sinasabi. Paulit-ulit din naman sila sinasabi. So, paulit-ulit din tayo nasasabihin dito na ang ICC, wala pong jurisdiction sa Pilipinas yan. Kahit na nangyari yung mga krimen na iniimbestigahan nila, noong tayo yung miyembro pa, pag naglabas sila ng warrant of arrest, depende pa rin yan kahit member state nga tayo dadaan pa rin tayo sa legal na proseso. Ano yung legal na proseso? Pag naglabas sila ng kanilang warrant of arrest, i-coordinate nila yan sa Interpol, i-coordinate ng Interpol yan dito sa kanilang counterpart sa Pilipinas, and then yung counterpart sa Pilipinas ipapasa yan sa korte, at ang korte ang hihingi ng sagot, reply doon sa inaakusahan. Tapos magpapalitan yan, and then the court will decide whether ipapadala ba itong ating citizen o hindi. Ano naman, susundan lang naman yun. Bakit kasi kailangan ninyong shortcutin? Kung naniniwala naman kayo na malakas talaga yaang mga kaso na yan, kung malakas talagang inyong mga ebidensya, bakit kayo umaasa sa ibang korte? Bakit hindi kayo dito sa korte sa Pilipinas umasa? Maayos naman. Wala namang problema. Marami pa rin naman mga nagdidimanda, marami pa rin naman mga nako-convict, meron pa nga iba nabibigyan pa napapalaya pa. So ibig sabihin, lahat ng ahensya ng gobyerno natin dito nagwo-work bukod sa utak ni Bongbong. Yun na lang ang hindi nagwo-work. At si Bongbong na lang ang hindi nagwo-work. Siya lang ang work daw ng work pero hindi mo nararamdaman, tapos mukhang pagod na pagod siya. Wala naman siya ginagawa. Oo, kasi grabe. Naiintindihan natin yung mga katarantaduhan nangyayari dyan sa Kongreso. Naiintindihan natin mga tarantado ng mga tao dyan, mga magnanakaw tao dyan. Sabi nga nila, bakit daw nagkakanlong ang Senado ng isang pugante? Anong pugante? Kailan pa naging pugante ang isang tao na wala namang ni isang kaso dito sa ating bayang Pilipinas? Mga bobo to, mga pukin ng inang mga na ito. Ito mga hinayupak na mga makakaliwa na ito. Sila lang naman yung pa-interview. Si Leila de Lima, si Sendanya, si Tino. Sila lang naman yung tatlong itlog tatlong bugok na itlog na pa-interview. Hindi ko maintindihan bakit kailangan pa sila ng mainstream media hingan ng opinion. Hindi na, bukod sa mga komunista ang mga utak nito, allied pa ito ng mga NPA. Anong ibig sabihin niya na yung mainstream media sumaside or binibigyan nila ng kumbaga bigat yung mga boses ng mga terorista, di umano? Tingnan mo, nagtrabaho sila ng puro katarantaduhan dyan sa Kongreso. Puro kaululan ang pinagagawa nila dyan sa Kongreso. Di man sila pinakialaman ng Senado. Tapos ngayon pakikialaman nila yung Senado. Napakagago nga ng mga congressman. Sabi nga nito ni Sendenya, nakakahiya daw ang Senado. Putang ina mo, sino ka? Hindi ba mas nakakahiya ang Kongreso ng mga magnanakaw, pugad ng mga magnanakaw, lahat kayo mga buhaya? Hindi naman buhaya tawag sa mga senador pero ang tawag sa mga congressman, buhaya. Totoo naman. Mula pa noong mga unang panahon ng mga pelikula, matatandang pelikula, ang tawag na sa mga congressman, buhaya. Dahil mga buhaya naman kayo, hindi kayo nahihiya kayo sa nangyayari sa Senado, pero hindi kayo nahihiya na ang Congress yung mga magnanakaw. Mantakin mo, sinabi ng 18 Marines na maliit ang pera ang pinagkukulimbat yung mga pukin ng ina ninyo. Tapos sisilipin nyo Senado, sino kayo? Hindi nga sinisilip ng Senado yung mga katarantaduhan ninyo yung mga ginawa nyong illegal noong nag-iimbestiga kayo. Diyan, naghahanap pa kayo ng mga probable cause diyan sa impeachment DBP. Hindi nga nila kayo pinakinggan, pinakialaman. Di rin nila kayo sinabihan na mali yung ginagawa nyo kahit alam naman taong bayan na mali. Di rin naman wala silang kasi nga trabaho niyan, walang pakialamanan. Siyempre meron kayong separate na mga functions So yung function nyo yan, kung gusto nyo babuyin yung function nyo, sa inyo yan. Pero pag umakyat na yan dito, putang ina nyo, wala na kayong pakialam.
Wala na kayong pake kung kailan namin to dinggin. Wala kayong pake kung sa susunod na taon, sa 2029, wala kayong pake. Basta ang importante nandito niyan, bahala na kami niya, wala na kayong pakialam. Galingan ninyo yung inyong mga depensa. Galingan ninyo yung inyong mga yung mga ebidensya para pag by the time na magkaharap-harap kayo dito, hindi kayo magmumukhang mga tanga pa naman kayo. So ang nakakaiya talaga dito, Congress. So Congress nakakaiya, may mga ebidensya pa na mga magnanakaw kayo. Mga mangungulimbat kayo, lahat kayo, mga contractor kayo lahat dyan. O hindi ba? Sandamukal ang mga insertions ninyo. Puro ghost project sa mga distrito ninyo, mga ulul kayo. Ang yayaman nyo lahat, pero yung mga constituents nyo, puro sa mga patay gutom at mga hampas lupa. O di ba? Ang ina nyo. Kayo wala kayong pakialam sa Senado. Kung ano man nangyayari sa Senado, gago kayo. Isa kayo sa mga kagagawa niyan. Gumugulo ang bayang Pilipinas dahil sa inyong mga putang ina ninyo. Imbis na nagtatrabaho yung mga nasa gobyerno, putang ina, kung ano-anong pinaggagawa ninyo. Imbis na si Inday Sara nagtatrabaho kung ano-ano mga pinaggagawa ninyo. Nananahimik naman si Pangulong Duterte. Pinadala-padala nyo sa ibang bansa. O ngayon, tira naman yung nangyayari sa bayan. O hindi ba? Manta kayo Senado na may sariling soberenya. Pucha yan, ginugulo ng NBI. Ay, kailan pa ginawa ng NBI yan? Kailan pa nagkaroon ng ganyang history ang NBI na kinakasangkapan sila sa karahasan at paglabag sa batas? Supposedly ang NBI, mga ano yan, mga kapitapitagan yan, mga abogado yan, mga ahente yan. Pero bakit ganun? Bakit kayo yung mga abogado, hindi nyo alam kung tama pa ba yung ginagawa nyo? Sunod kayo ng sunod ng utos, ang abnormal na baliw na ninyo, na pinuno ninyo. Napakapikon pa niyan. Napakapikon pa niyan. Diyos ko po, kita nyo naman, di ba? Pinalitan yung AMLAC, tumarantado kaagad yung AMLAC. Pinalitan yung NBI, tumarantado kaagad yung NBI, nabulok kaagad yung ahensya. Ilang taon na inaalagaan ng NBI, ilang dekada na inaalagaan nila yung kanilang reputasyon. Yung malinis na kanilang pangalan. Kasi pag NBI, mataas yan Pag police, tapos NBI, mataas ang tingin mo sa NBI. Pero ngayon yung NBI, imaginein mo, taga-ayos na lang ng pinto. Ayos ng pinto, NBI, saan ka naman? Nag-abugas siya mga yan. Tapos pag babarinahin mo lang ng pintuan, tapos gagawin mong tanga, palalabagin mo sa batas po, taragis yan. Ano nakukuha nyo? Hindi, at yun lang tanong ko, sa mga ahente ng NBI, ano nakukuha nyo? Masaya kayo? Na most hated kayo ngayon, agency kayo ngayon, na minumura kayo ng mga kababayan natin na supposedly pinoprotektahan ninyo. Masaya kayo? Kung ako, tatay ko NBI. Kung ako, tatay ko NBI, may hiya ako. Mantakin mo, nakikita ko sa TV, sa social media, minumura yung NBI. Dahil puros kabulbalan yung ginagawa ngayon. Hindi naman nila ginagawa yan noon sabi ko nga sa inyo, di ba, sinugod yung KOJC. May NBI ba dyan? Wala, police lang nandiyan dyan. Nung si Pangulong Duterte pinadala sa dahig, may NBI ba? Wala, kasi matitino ang utak ng mga NBI supposedly. Kaya lang wala, nagkaroon ng latak Lagyan ba naman kayo ng bugok na itlog dyan Tapos ang pinakamasarap yung bugok, pinakamahirap yung bugok na itlog, putya siya pa yung ginawang pinuno. Siyempre, kung loko-loko yung pinuno, anong gagawin ng mga taga-sunod? Di magiging loko-loko din yung mga taga-sunod. Ako naniniwala ako na napaka-professional ng mga NBI. Ako, ang taas ng tingin ko sa NBI. Marami akong kapitbahay dito ng mga NBI. Iba-iba sasakyan. Sana all. Mga NBI, nakalagay yung mga plaka nila, NBI. Kaya alam ko, NBI. Ewan ko kung ginagamit na yung plaka nila, pero marami yung mga kapitbahay ng mga NBI. Kita ko iba-iba mga sasakyan. Pero alam ko naman kasi hindi naman mga normal lang na mga mga pulis yan, mga abogado yan Mga di-kalibre man yan. So kung mayaman sila, baka libangan lang nila itong pagiging law enforcer. Pero siguro may mga kliyente sila bilang mga abogado sila, kaya siguro mayayaman sila. So naiintindihan ko naman yan. Pero alam mo, sabi ko nga, taas ng tingin ko sa mga NBI. Even sa dati kong tinitirhan na, marami rin ako makakilala ng mga NBI. Marami akong si Epi Maco Velasco, idol ko nga yun. Pinanood ko pa yung pelikula ni FPJ dahil pag NBI mataas, kumbaga sa Amerika, para siyang FBI, di ba? Police and then FBI. Isa siyang bureau ng mga eksperto. Yung mga hindi kayang solusyonan, hindi kayang solbin ng utak ng mga pulis, sila yung mas mataas ang level. Kasi nga mga mga abogado yan, may mga aral yan Bawal yung mga diyan, yung mga bobo diyan kaya lang ngayon na nga ewan natin. Sabi nga ni Sir Jack nung nagpunta daw siya diyan. Sabi ni Sir Jack, alam mo Boss Dada, kilalang kilala tayo dun sa NBI. Karamihan ng mga taga-NBI na nakausap ko, ang babait, tsaka mga Duterte supporter, sabi pa nga nila sa akin, sandali na lang yan. Wag na kayong na nagpunta nga siya doon nung una. Yung isang nakita nyo doon sa Senate na may hawak na baril na tomboy. Yun yung nag-interview kay Jack nung si Magno pa yung NBI director. Tapos yun din na naghabla-habla sa kanya. Binigyan pa nga daw siya ng advice na ka na. Huwag na kayong masyadong banat ng banat. Kalmahan nyo lang yung mga banat nyo. Siguraduhin nyo na yung mga banat nyo. Naayon sa batas. Alam mo yung ina-advisean pa siya.
Tapos biglang makikita mo may hawak ng baril, mga matitinong tao, biglang naging ulol. Biglang pinalitan yung happy nila, ang galing-galing nung Magno, ang galing-galing ni Judge. Kita mo naman, si Magno, tapos si Judge Santiago, mga kapitapitagan, tapos biglang pinalitan mo. Merong yung asawa, corrupt daw. Grabe naman kayo, corrupt ba yung asawa niya? Hindi naman yata. O, dahil mga lumalabas na mga bali-balita na bilyon-bilyon din daw ang mga proyekto niyan sa kanilang distrito sa Laguna. Nako, mapipikon na naman niya. Kita mo naman, mga death threat pa yan. Di ba? Dine-death threat niya pa yung isang broadcaster. Sinasabi niya na babaldahin daw niya. Pero kapag kausap naman niya yung mga media, ang bait-bait naman niya. Tapos nung hinehekel siya, sinisigaw-sigawan siya ng mga tao sa Senado. Ba, gusto magpa-aresto? Ano yun? Minura ka lang, papa-aresto mo na. Tangina, abogado ka ba talaga? Walang hiya, hindi ko talaga maintindihan eh. Sa totoo lang, tingnan mo, nakakahiya ngayon nakakahiya. Ginagamit ang NBI. Ginawa na naman private army ang NBI. Papa-aresto, aresto yun si Bato de la Rosa. Tapos sasabihin nila walang nag-utos, hindi inutos ni Bongbong na aresto. Ba't yung ina-aresto, hindi pala inutos ni Bongbong? So ibig sabihin may sarili kayong desisyon. Magdidesisyon kayo nang hindi nyo kinukonsulta gobyerno. Di ba usually, gobyerno mag-uutos sa inyo, DOJ, yung mga dotted line na mga amo nyo, yung mag-uutos sa inyo. Di ba? Kayo, National Bureau of Investigation, nag-iimbestiga nga kayo eh. Pwede namang pulis ang umaresto, bakit kayo? For the longest time, wala namang umaarestong NBI kung hindi operations ng NBI. Pero kapag ganito mga state issues, hindi naman NBI yung pinapadala, kundi militar, mga pulis. Pero bakit ngayon NBI? Alam nyo kung bakit? Kasi hindi nila magamit ang pulis. Hindi nila magamit ang pulis sa mga kadimonyohan nila. Why? Kasi si Nartatis, matinong tao man yan. Hindi naman yan katulad ni Torre na putang inang yan, puros burak yung utak. Yung utak ni Torre, puro kalyo. Gunggong na tao. Kumbaga, lang yan eh. Nung pinanganak niya, akala tae. Tao pala. Ganyan kaulol yan. Kaya hindi nila kayang gawin yan sa PNP. At itong DILG, kahit papaano, itong DILG, malambot. Medyo malambot din naman kasi yung leader. Kaya, ng DILG, kaya gusto nang palitan Trillanes. Oy, John Vic Rimulya, delikado ka. Tinatrabaho ka ni Trillanes. Pag tinatrabaho ka ni Trillanes, nako po, pag nawala ka dyan sa posisyon, nagano ka pa naman, nag-resign ka pa naman bilang gobernador. Tapos gagawin ka lang parang si Torin, gagawin ka lang basahan at mukhang aso. Sa bagay si Torin, mukha siyang aso, ikaw pogi ka naman. Okay lang si Torin gawing janitor kasi mukha naman janitor fish talaga yan. Alam mo yung ginagawang patis? Yung ginagawang patis, mga kalahi ni General Torre yun. Yung mga ginagawang patis, yung mga lumilinis ng mga ng mga ilog na marurumi katulad ng Marikina. Mga Pasig River. Ayan, mga kamag-anak ni Torre yan, mga janitor fish. Yan yung mga ginagawang patis, kaya huwag kayo magpapatis. Pag nagpatis kayo, putya nga na, parang dinilaan nyo na yung batok ni Torre. Ganun ang sitwasyon natin ngayon, NBI. Kaya nga ako, nangihinayang ako dito sa NBI. Ang taas talaga ng Ang taas talaga ng tingin ko sa NBI. Tapos ngayon, nagagamit sila. Sabi nga ni Sir Jack, grabe mga Duterte talaga yung mga tao doon. Tapos maayos sila. Nung nag-serve nga ang NBI ng warrant sa akin, nag-picture-picture pa kami, nagkatuwaan pa kami. Kaya iba yung nakikita natin ngayon. Nakadepende talaga sa leader yan eh. Parang si Bongbong Marcos din. Di ba nung panahon ni Pangulong Duterte, maayos naman yung Pilipinas. Maayos yung takbo, matitino yung mga tao, matitino yung law enforcement, matitino yung mga ahensya. Kita mo, abnormal yung presidente. Yung presidente, luto-luto yung utak eh. Sabi ko nga sa inyo, yung presidente natin, baka parang baka parang sisig na sunog na yung utak niyan. So, parang tinapa na. Kasi kapag singhot ka daw ng masamang espiritu, yung utak mo parang nagiging tinapa yan eh. Di ba? Yung mga smoked fish, smoked salmon, smoked meat. Yung utak niyan, pagka kinain mo, lasang tinapa sa palengke. Luto sa tuyot na. Luto sa usok. Sabi nung kapatid niya, bata pa daw, susuyop na yan eh. Bata pa lang daw hanggang ngayon imagine mo, sabi ni Jaime, hanggang ngayon yata nagsusuyop pa yan. So siyempre, sagad-sagad din sa gamot yan. Napapabalitang may may sakit na matindi yan. Kaya hindi mo na napagkikita, akala mo si Claire Castro na yung presidente eh. Ganyan si presidente, ganyan kabulbul ang utak niyan. Kaya kita mo nangyayari sa bayang Pilipinas. Tingnan mo yung mga ahensya ng gobyerno, walang mga direksyon. Bakit ko sabi walang direksyon? Sabi ni Inday Sara yun. Simula nung ginawa siyang Department of DPWH, hindi pala. Department of Education Secretary, hindi na daw sila miniting. Kanya-kanya na daw. Kaya walang direksyon yung mga ahensya ng gobyerno. Kaya kanya-kanya ng kilos kasi walang direksyon mula sa presidente. Tapos yung presidente sa sobrang bobo niya, kahit na yung kulay ng hawak mo, kulay puti, sasabihin mo sa kanya itim, maniniwala siya, ganun siya katanga. Ganun ka baog ang utak niya. Puta, sana nga hindi na dumami lahi niyan eh.
O kita mo yung mga anak, parang mga sintu-sintu rin. O mga laging nakanganga. Oo, taragis yan. O, ganyan ang mga nangyayari sa bayan ngayon. Binababoy ang Senado. Dati naman hindi nangyayari yan sa Senado. Dati sagrado ang Senado. Dati kinakatakutan ng Senado. Pero ngayon binababoy-baboy yung Senado. At ang dami pang mga naririnig ng mga bali-balita na ano na parang kasi makikita mo rin naman si Matibag, di ba, pinagtatanggol ni si Tito Soto. Yun daw contempt sa mga tao ng NBI pinapabawi ni Tito Soto. Wala naman daw kapangyarihang ganun ang Senado kasi wala naman daw sila sa in aid of legislation. Bobo din Kaya nga sabi ni Cayetano, meron tayong contempt powers. Kung halimbawa, meron dito, habang nagsisession tayo ngayon, di naman tayo in aid of legislation. Habang nasa plenary tayo, may mura ng mura dyan. Tapos, syempre, may kapangyarihan tayo na ipalabasin yan. Bumalik. Tapos, pagbalik, may dalang bato. Pinagbababato tayo rito. Ano, hindi natin pwedeng kulong? May contempt powers tayo. Pwede natin ikulong yan kasi binababoy niya yung lugar natin. So, ganun din yung nangyari dito sa NBI. They are not invited. Ay, sabagay, inimbita nga pala sila ni Tito Soto. Ni Tito Soto na tumandang paurong. Si Tito Soto na putang inang yan, ewan ko, mahilig sa Pepsi. O yung presidente mahilig sa Coke. Itong Senate President dati mahilig naman sa Pepsi. Diyos ko day. So maraming mga sabi-sabi, maraming mga may mga ebidensya pa nga May mga picture pa nga yata na inanyanyahan niya pa ito sa kanyang opisina kasi alam ni Tito Soto na kahit hindi sabihin sa kanya, matanda na yan, putang inang yan, magulang na yan. Alam niya na darating talaga si Senator Bato de la Rosa Darating talaga si Senator Bato de la Rosa diyan sa Senado dahil nga alam niya na may kudita weeks na na nagkakaroon ng kudita Actually 14 nga daw, 14 nga daw yung hawak ni Cayetano, nakuha nila yung isa so alam niya na yan kaya nga alam na din niya na nung araw na yon magkakaroon ng plenaryo at alam niya na magkakaroon ng itatry na gawing bakante lahat ng mga komite sa Senado. Ayun. Pinatawag niya na kagad yung NBI para hindi makaboto si Senator Bato de la Rosa. Yun lang naman yun. Imposible naman hindi alam ni Tito Soto na darating si Bato. Ilang araw na merong hearing at session diyan sa Senado. May NBI ba nandiyan dyan? Sakto nung araw na yun nandoon. So, ibig sabihin nung araw na yun ang nakakaalam lang na darating si Senator Bato, si Cayetano lang. So si Cayetano sinumbong siya sa NBI, ganun ba yun? Isipin mo naman isipin mo. Ang tagal-tagal na hinihingi yung ICC warrant of arrest. Kasi November 2025 pa, mayroon ng ICC warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa, nakarating sa kanya yun, kaya nga nagtago na siya sa 6 hanggang 7 buwan So nung araw na yun mismong yung araw na yun, doon sila nag-issue ng warrant, doon nila pinaalam sa Senado na may ICC warrant. Coincidental yun? Kasi nga alam ni Tito Soto na magkakaroon ng botohan at magkakaroon ng agawan ng kapangyarihan dyan sa Senado. Kaya pinatawag niya yung mga yan, nakipag-coordinate siya sa mga yan, para gamitin niya at hindi makaboto si Senator Bato de la Rosa, nakaboto. Magaling si Senator Bato Ang bali-balita nga daw, nung bumaba daw yan dyan sa nung bumaba daw siya dyan sa sasakyan ni Alan Peter Cayetano yung may nakita daw siya na 3 nakaitim. Yung 3 daw na nakaitim na yun, hindi rin ine-expect na darating siya doon. Nagkabulagaan daw sila. Tapos kakamayan pa nga daw sa niya casual lang daw siya na naglalakad sa sa premise, sa gate ng Senado. Kasi sabi ko nga, kung halimbawa man si Senator Bato itatakas talaga nila paloob, paglabas niya ng van, tumakbo na yan. O kaya doon nila idadaan niya sa basement, sa hagdanan nila papadaanin niya sa fire exit. Hindi ba? Pero dumaan siya sa mismong pinto Nung pagdaan niya sa pinto at sinabi sa kanya na nagulat daw yung nagulat daw yung mga NBI at sinabi na, Senator, NBI po kami. Nung narinig daw ni Bato yung NBI, niya na, tinulak niya na, tapos tumakbo na siya. Kasi alam niya na aarestuhin siya. Importante sa kanya makapasok sa loob ng Senado kasi pag nasa loob ka ng Senado, hindi ka na dapat pwedeng arestuhin Lalong-lalo na wala ka namang kaso dito sa Pilipinas. So ganoon na nangyari. So nagkadapa pa siya, kakatakbo. So what? 64 years old na yan. Tanginang yan, kung paatras yan tumakbo, ipapadrug test ko yan si Bato. Pero ang tindi Bato, tas matibag, putyang ina, di matibag, tapos Bato, ang tindi talaga. So ganyan yung mga nangyari dyan. And then, nagkaroon na ng standoff, nagkaroon ng palitan ng liderato, tas nagkaroon pa ng ganyan, nangyaring putukan dyan sa loob. Diyos ko naman. At sinasabi pa yung putukan sa loob, kagagawan daw yan ni Alan Peter Cayetano, walang iya malaki budget Kung totoo yan, tsaka kung totoong gawa-gawa lang yan, o staged, katulad ng sinasabi nila, anong tawag mo sa NBI? Kung staged yan, kasama yung NBI sa casting, ganon? O production team sila, ganon? Kasi kung staged yan, di sana walang pumutok na NBI, di sana
Paputok lang sila kunyari. Itong isang side lang pumutok, pumutok yung kabila eh. So, ibig sabihin, nag-enkwentro talaga sila. So, kung nag-enkwentro sila, paano magiging stage yan? Kung stage yan, nag-enkwentro yung OSAA at saka yung NBI, ano ibig sabihin nun? O kung nag-enkwentro yung dalawa na yan, di ibig sabihin, putsang inan yan, ano yun, kasama sila sa sa mga gumanap dito sa pag yung sabi nilang staged. Bobo eh. Bobo talaga